So let me introduce today's resource person, Mr. Eligio Obilia Jr. of NISMED's High School Earth Science Group. Juno, as we call him, obtained his bachelor's and master's degrees in geology at the College of Science here in UP Diliman. Before joining NISMED in 2004, June was connected with the National Institute of Geological Sciences, or NIGS as it's commonly known, where he served for several years in various capacities as research assistant, teaching assistant, and instructor. June is currently the chair of NISMED's Earth Science Group. And since June has written most of the fourth quarter material, today there's no better person to walk us through the geology, meteorology, and astronomy contents in grade 7. So, ladies and gentlemen, Mr. June Obilie. June? Hello. Okay na ba? Pwede na ba akong Ayan, magsimula? so naririnig niyo ba si June? Para sa mga taga-La Union, naimbag nga malum kada kayo amin apo. Taga Banggar ni nanang ko, taga Balawan ni tatang ko. So, I am a pure Ilocano. At hello din sa mga ibang nakikinig sa atin ngayon. Sana maayos tong ating presentation. Okay, so nakikita nyo siguro dyan sa screen ninyo ang title ng ating grade 7 ito, no? So this year, quarter 4, ito yung pinakahuling quarter at tungkol sa Earth and Space. May tatlong module ang quarter na ito. Yung module 1 ay binubuo ng geology topics. Yung module 2 ay binubuo ng meteorology topics. At yung module 3 ay astronomy topics. So nakikita nyo sa screen ninyo ngayon kung anong pag-uusapan sa module 1 sa geology. No? Babasahin ko lang. Demonstrates understanding of the features of the Philippine environment. So, ano ba yung nasa Philippine environment? Kadalasan iniisip ng mga nagbabasa nito na kinukuha na ito sa social studies. Pero dito in our case, kasama din yung geological bilang geographical na usually yun ang kinukuha sa social studies. Dito sa Philippine environment, may focus ito sa resources sa environment. So, kunyari, yung ating mga water resources, yung ating soil, ganyan, yun ang kukunin dito, no? Yung mga mineral deposits, ganyan. Makikita natin later on na itong mga resources natin sa Pilipinas ay may kinalaman sa location ng Pilipinas. Baka hindi pa maliwanag masyado yung sinabi kong yon. It will be clearer when we go along. Sa pangalawang module, module 2, meteorology. So, ang pag-uusapan dito, ano yung mga common na phenomena sa atmosphere tungkol sa weather na na-experience natin sa Pilipinas. Tapos, ang pag-uusapan dito, yung mga breezes, monsoons, ITCZ. Yung ITCZ, naririnig natin ngayon yan. Kaya lang, alam ba natin kung ano yung ITCZ? Laging nasa news ngayon yan. Umuulan sa Visayas, umuulan sa Mindanao.
dahil yan sa ITZZ. So, kailangan isama natin yan sa ating pag-uusap, no? And then, yung Module 3, tungkol sa astronomy, basically, dalawa lang yung topics dito. Tungkol sa seasons at tungkol sa eclipses. Nagtatanong yung mga teachers kung bakit magkasama tong dalawang ito. At ang dahilan ay liliwanag mamaya, no? So, tutuloy ko na yung natin, yung susunod na slide natin. Yan. Okay, June, can you please speak a little louder? Medyo nagre-request po sila na pwedeng lakasan daw ng konti. Yon. Mukhang mahina yung volume pero in-adjust na ni John. Ayan, okay, good. Yung mukhang in-adjust ni John kasi ano daw, mahina daw sabi niya. Okay, eto na. Nandito na tayo ngayon. So, itong slide na to, nakikita nyo yung ano yung topics in each module. Yung geology, module 1 yan. So, dalawa lang yung broad na topics dyan. Yung coordinate system. So, ito yung latitude and longitude, no? Nasaan ba ang equator? Nasaan ba ang northern hemisphere? Nasaan ang southern hemisphere? So, aaralin natin dyan. Bakit kailangan nating aralin yon? Kasi, karamihan ng features na nasa Philippine environment ay nakasalalay sa kanyang location. No? Malapit tayo sa equator. No? So, ano ngayon kung malapit tayo sa equator? No? So, yung location natin na malapit sa equator, yan ang nag-i-influence kung ano ang meron sa environment natin. No? Kunyari, mainit, no? May bagyo, may intertropical convergence zone, may monsoons. Yan. So, may kinalaman lahat yan sa, sa location natin. Ano? So, we need to understand, we need to know the coordinate system. Nasaan ba ang Pilipinas? Para may paliwanag natin kung ano yung bumubuo sa environment natin. Yung Module 2, Meteorology, sa tatlo yung basic na topics dito, yung breeze, yung monsoon, at saka ITCC, nabanggit ko na yan. And finally, sa astronomy, dalawang topics din, seasons and eclipses. Okay, so let's proceed. Ito yung kwento sa grade 7, sa geology, no? So tatlo lagi yung mga kwento natin. May geology na kwento, may meteorology na kwento, at may astronomy na kwento. So, ito yung geology na kwento. Una, yung mga estudyante natin, kailangan matuto silang mag-locate ng places using a coordinate system. No? So, nasaan ba ang Manila? No? Kailangan alam nila na kung na ang Manila ay nasa 14 degrees north. Ano ba ibig sabihin nun? Ano? At 121 degrees east. Ano ba ibig sabihin nun? So, alam dapat nila yon. Dahil kung alam mo kung nasaan ka, alam mo yung kung anong i-expect mo sa environment mo. No? If you know where you are, you have certain expectations about what you can find in the environment. Ano ba ang resources dyan? Ganon. Ano ba ang climate dyan? Ano ba ang weather dyan? Ganon. Sa grade 6, bago mag-grade 7, ang pag-uusapan doon sa geology ay earthquakes and volcanic eruptions. Oo. Sa grade 8 naman, ang pag-uusapan ay earthquakes lang, na ang earthquakes ay may kinalaman sa faults. So, ganito yan yung kwento nun, So, ibig sabihin, eto ngayon, grade 7, ang expectation ay napag-usapan na yung ano ba yung mga processes na nakakapagbabago sa surface ng Earth, earthquakes and volcanic eruptions. Kinuha dapat yan sa grade 6. Although of course wala pang K-12 sa grade 6, so ano pa yun, in the future pa to. Tapos pagkatapos ng grade 7, ang susunod naman sa geology storyline ay grade 8, tungkol na sa quakes and faults.
So, dito sa grade 7 natin, i-introduce na yung, may isang map dito, papakita kung nasaan yung mga faults sa Pilipinas. So, para sa grade 8 ay pag-uusapan na ang mga faults na yon ay nagge-generate ng earthquakes. Okay, so ano naman yung meteorology storyline? Tapos na tayo sa geology storyline, ano? Meteorology naman. Ito yung module 2 natin. So again, ang pag-uusapan ay explain the occurrence of atmospheric phenomena tulad ng breezes, monsoons, ITCZ. Ito yung kadalasan na na-experience sa Pilipinas, ano? Katatapos lang yung habagat or southwest monsoon, nagsisimula na yung amihan o yung northeast monsoon. So, kailangan may paliwanag natin yan sa mga estudyante, paano nangyayari yan. In the meantime, nararamdaman natin yung effect ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Nag-uulan sa Visayas and Mindanao. So, kailangan may paliwanag natin yan. Ano naman ang connection niya sa grade 6 at saka sa grade 8, itong storyline na to? Sa grade 6, itong meteorology na to ay supposedly ang napag-usapan na doon ay weather patterns. No? So, ano yung weather patterns? Yan yung grade 6. Ano yung paulit-ulit na nangyayaring weather? Oo. Tapos sa grade 7, yung kung ano lang yung kaka-explain ko lang, ano? Tapos sa grade 8, next year ay pag-uusapan na kung paano nagde-develop ang typhoons. Explain how typhoons develop. So, puro typhoons lang, no? Paano naapektuhan ng typhoons ng mga landforms at bodies of water. Halimbawa, ang typhoons ay nanggagaling sa Pacific Ocean, saka sa South China Sea, which is now called the West Philippine Sea, no? Tapos, pag tumama siya sa Sierra Madre, anong epekto ng Sierra Madre sa typhoons, ganyan, ano? So, yun yung pag-uusapan sa grade 8 next year. And finally, astronomy storyline, ano, sa grade 7, pag-uusapan yung occurrence ng seasons and eclipses. Tinatanong ng mga teachers kung bakit pinagsama tong dalawang to na mukhang hindi naman magka-connect sa isa't isa. Ang seasons at eclipse ay pinagsama kasi pareho silang epekto ng paggalaw ng mundo at ng buwan. Seasons and eclipse are both the result of the motions of the earth and the moon. So, dahil yung earth ay gumagalaw around the sun, nagkakaroon tayo ng iba-ibang seasons. At dahil yung moon ay gumagalaw around the earth, kung minsan nagkakaroon tayo ng eclipse. So, sa makatuwid, yung revolution ng earth around the sun at revolution ng moon around the earth, itong motions of the earth and the moon, ang resulta nun ay seasons and eclipses. Yan. So, yung astronomy naman ay sa grade 6 ay pag-uusapan yung rotation and revolution of the earth. Tapos sa grade 8 naman, pag-uusapan yung ibang members ng solar system. Kasi yung major members ng solar system ay pag-uusapan sa grade 6. No? So, yun ang connect naman ng astronomy storyline ng grade 7. So, sa grade 6, rotation and revolution. Pagdating ng grade 7, pag-uusapan yung revolution na may connection sa seasons and eclipses. Tapos sa grade 8, sa susunod na taon, ay pag-uusapan yung ibang members ng solar system. Okay, so next. Okay, so this is the overview, no, June, of the entire module, fourth quarter topic. So this ends the overview of the different modules and the storyline. We will put up now the presentation for the first module. Hintayin po natin saglit.
Just a minute. I'm putting up the presentation for quarter 4, module 1. Okay. Here we go. Ang ganda naman ng picture mo dito, June, ano? Ano yan yata? Parang nasobrahan ng kape. Ganun. Okay, those of you who are asking about the webinar last month on the 3rd quarter, we are going to show you later the link to in Kasama Teachers, where you may be able to find the link to the webinar recording. So, puntahan lang po ninyo yung Kasama Teachers discussion page about the science webinar. You will be able to find the link to last month's webinar recording. Alright, so we're now seeing on our screens the first page of the Module 1 presentation. So, June, here's Module 1. Okay, maraming salamat, Celia. So, pag-uusapan na natin yung mga 3 modules individually, ano? So, Module 1 tayo, the Philippine Environment. Okay, ang main idea dito ay ganito, no? So, babasahin ko lang to, ano? All the things in the surroundings and all the natural phenomena we observe are related to where our country is on the globe. So, lahat ng nakikita natin sa paligid, no? Mga hayop, mga halaman, at lahat ng na-experience nating phenomena, yung monsoon, yung bagyo, ay may kinalaman kung nasaan tayo sa mundo, no? So, kunyari, di ba, pag malayo ka sa equator, kunyari, hindi mo mararamdaman yung malamig, ganyan, walang ITCZ, ganyan, walang monsoon, ganon. Pag malayo ka sa dagat, walang ulan masyado, tapos iba yung hayop, iba yung halaman, ganyan. So, importante na malaman muna natin, nasan ba tayo? Nasan ba tayo sa ating planeta? Where is the Philippines with regards sa alam na natin kung nasa ang location natin, meron tayong ideya kung ano ang mai-expect natin na features ng ating environment. Ano ang characteristics ng ating environment. Yan. So, ang unang activity ay may kinalaman sa, nasan ba yung aking pointer? Nasan ba yung pointer natin, ano? Yun. Okay, so, kunyari, yes. yan. Nasaan ba ang North Pole? Parang simple lang, ano? Nasaan ang equator? Ganyan. Nasaan ang South Pole? Kadalasan, pag tinatanong natin, nasaan ang equator? May magtuturo sa isang point sa equator. Ang equator ay hindi lang isang point, no? Ang equator ay tuloy-tuloy na na imaginary na line, ano. So kailangan pag hiningi natin sa mga estudyante natin 'yan ay ituro nila na they will trace the whole of the equator, no, all around the globe. Hindi lang isang lugar, no. The equator is not a spot. The equator is a line, although it's an imaginary line, okay. At dito rin sa activity na 'to, hinahanap din yung hemisphere. So kunyari pag show us the northern hemisphere, nagtuturo ng isang point, kulang yon, ano? Kasi ang hemisphere ay itong buong ito. Lahat ito, no? Is itong buong itong lahat ng above the equator, northern hemisphere lahat yon. At lahat nitong nasa ilalim ng equator ay southern hemisphere lahat yan. So, wag tayong pumayag na pag sinabi natin sa estudyante, show us the point to the northern hemisphere, show us the northern hemisphere, ay isang lugar lang ang ipopoint. Kailangan yung buo. Yan. So, importante yon.
Pag-aaralan natin dito sa activity na to, yung latitudes and longitude, no? So, i-differentiate natin yung latitude. Yung latitude ay tatanungin dyan sa activity na yan, ano ba yung characteristics ng latitude? Makikita natin na hihintayin nating sabihin ng mga bata na yung may latitude na maliit ang diameter, ano, mga circular na lines ito na nagbabago ang diameter. Kunyari dyan, maliit. Dito, lumalaki yung diameter. Dito, pinakamalaking diameter, no? Yung equator, ang pinakamalaki ang diameter na latitude, no? Tapos, hindi sila nag-i-intersect. At saka, parallel sila sa isa't isa, no? Okay. Samantalang yung longitude, nag-i-intersect sila nagmi-meet sila sa North Pole at saka sa South Pole, no? At saka hindi sila parallel sa isa't isa, no? Mas malapit sila sa isa't isa pag malapit sa pole, mas malayo sila sa isa't isa pag malapit sa equator. Yan. At saka hindi sila kompletong circle, ano? Yung isang longitude ay itong side lang na to, no? Hindi niya kadugtong yung nasa kabila. Hindi tulad nitong latitude na it goes around the world, ano? Yung longitude from the north to the south lang, no? From the north to the south. Hindi nagko-continue to the other side. Ibang longitude na yon. Okay, so babalikan ko lang to, no? So importanteng malaman natin nasan ang equator, ano yung latitudes and longitudes kasi pag-uusapan na ang weather at climate, sasabihin sa processing na pag malapit ka sa equator, ang country mo ay malapit sa equator, tropical tong lugar na ito. No? Pag nandito ka tapos may latitude na 23.5 degrees north at may latitude na 23.5 degrees south, pag beyond doon, yun yung temperate areas, yan yung may 4 na seasons. No? Tapos doon naman sa latitude na 63.5 degrees north at 63.5 degrees south, pag lumagpas ka na doon, polar areas na yon. Yun yung ang climate mo naman pagkalamig-lamig. So, yun yung connection ng latitudes o location at saka ng climate. Ano? Siyempre, sa biology, ang connection din yan yung flora and fauna. No? Ibang mga hayop at halaman dito, ibang hayop at halaman dito, iba dito. No? Dito, magkakaparehas ang hayop at halaman. Yung nandito naman ay similar. Diyan ay ganun din. Tapos yung nandito ay similar din. Ano? Well, ang ibig kong sabihin ay hindi similar yung sa parehong poles. Ano? Ito ay may sarili siyang flora and fauna at ito ay may sarili siyang flora and fauna. Pero ang ibig kong sabihin ay within that area ay similar yon. Okay. Ito naman, so there are 2 ways na masagot natin yung tanong na nasaan ba ang Pilipinas? So, one way is by latitude and longitude. The other is nasaan ba siya with regards to land masses and bodies of water. So, ito ang Pilipinas, no? Itong archipelago na ito. Okay? At nakikita ninyo na on the eastern side, nandyan ang Pacific Ocean. On the western side, nandyan ang West Philippine Sea. So, napalilibutan siya ng tubig. Dahil dyan, ang Pilipinas ay hindi nauubusan ng tubig. No? May monsoon, may typhoon, may thunderstorms, laging may ulan. So, at bakit? Kasi napalilibutan tayo ng tubig. So, ang location ng Pilipinas ay nakakaapekto kung anong resources meron siya, tulad ng water resources. Etong mga land masses na to at ito ay nakakaapekto rin sa weather, no? Kunyari, pag dito mainit, ang hangin ay papunta roon. So nagkakaroon tayo ng southwest monsoon, no? Pag dito naman mainit, ang hangin ay papunta roon. Nagkakaroon tayo ng northeast monsoon. So ipapaliwanag sa activity na to na depende kung uminit ang landmass na to, magpapalit yung ihip ng hangin, no?
So, makikita natin na pag uminit dito, ang ihip ng hangin ay papunta ron. Pag mainit dyan, ang ihip ng hangin ay papunta ron. So, again, ang location ng Pilipinas na nasa pagitan ng dalawang land masses na to, may epekto sa weather. Yon. So, again, ang location ay may epekto sa environment. No? Kung anong na-experience natin sa environment. Yan. So, activity 3. Okay, itong activity 3 ay papasok na tayo sa loob ng Pilipinas mismo. So, dun sa activity 1, part 1 and ano ba ito? Activity 1 at saka activity 2 ay medyo tinitignan natin yung regional. Pero dito sa activity 3, nasa loob na tayo ng Pilipinas. So, sabi dito, ang title ng activity ay, what are some factors that will affect the amount of water in the watersheds? So, ang gagawin sa activity na to ay magde-design ng procedure at ipapakita kung ano ang epekto ng isang factor sa dami ng tubig na nakastore underground o kaya na nasa watershed na pumupunta sa mga ilog, sa lawa at ibang mga bodies of water, no? So, ang itsura nito ay so kunyari dito hati-hatiin yung class, tapos bawat group ay pipili ng isang factor. Kunyari vegetation cover. Ano ang epekto nito sa dami ng tubig sa isang watershed? So alam natin na pag mas maraming vegetation, mas maraming tubig na naiipon sa lugar na yon. Kasi yung roots ng mga plants ay tinatrap nila yung tubig, na yung tubig ay sinusundan niya yung roots at pumupunta sa loob ng lupa. Pag walang vegetation kasi, tuloy-tuloy lang yung ulan sa rainwater just paano ba natin sabihin yun? Ba English nun o Tagalog nun? Dumadaan lang sa ibabaw ng lupa yung tubig. Pero pag merong plants, pag tumama sa plant yung tubig, ulan, ay sinusundan niya yung roots, tas pumapasok sa loob ng lupa, no? Slope of area. Paano to nakakaapekto sa dami ng tubig sa watershed? Siyempre, pag flat yung area, hindi gumagalaw yung tubig no nandun siya, no? Pero pag yung slope ay mas mataas, ay mas gumagalaw yung tubig, no? Dahil sa gravity, no? So, yung slope ng area ay nakakaapekto kung if the water stays in that place or it moves from a higher area to a lower area, no? Yung kind ng soil ay nakakaapekto rin, ano? Kasi, kunyari, mga clay na soil, yan, kinikip niya yung tubig, no? Pero pag sandy na soil, ay pinapabayaan niyang yung tubig ay gumalaw, no? Amount of rainfall, syempre, pag hindi umuulan, ay konti ang amount of water in the watershed. Pero pag naulan, ay mas maraming tubig. So, in other words, hindi como umuulan sa Pilipinas, ay marami na tayong tubig agad, no? Depende pa sa mga factors na nasa paligid, ay magpapalit yung amount of water na available sa ating, na pwede nating gamitin. Yung pang-apat na activity sa Module 1 ay sinasagot yung tanong, how are soils formed from rocks? No? Paano ba? So, napansin niyo na ang pinag-uusapan na natin dito ay resources. No? Ano ang connection niya sa Module 1? Ano? Sabi ko kasi, ang mga resources na nasa Pilipinas ay may kinalaman sa location ng Pilipinas. Bakit maraming water sa Pilipinas? O dahil nga, napaliligiran tayo ng water bodies. Bakit maraming soil sa Pilipinas? Kasi pag umuulan, sa lugar na umuulan, may tubig, mas mabilis ma-convert ang rocks into soil. Tapos yung lugar na mainit, tulad ng Pilipinas, malapit kasi sa equator, mas mabilis ma-convert ang rocks into soil. So, yan ang connection ng soils sa location ng Pilipinas. No? Kaya pinag-uusapan natin yung resources na ito.
So, paano na-form ang soil mula sa rocks? Alam na ito sa elementary actually kasi kukunin ito sa weathering. Pero magkaroon tayo ng revisiting na tinatawag, no? Uulitin natin ito na mas malalim para mas maiintindihan ng mga bata, no? So, ano ang objectives dito? Using the information in the table, trace the formation of soil from rocks. Identify the factors acting together on rocks to form soil. So, merong dito, may bibigay na dito na paragraphs na describing kung ano yung mga processes that lead into the formation of soil. At ang gagawin ng mga bata, idodrawing nila yung process na yon kung paano nila naintindihan. Halimbawa, may process na sa umaga, mainit. So, yung mga rocks nag-e-expand. Sa gabi, malamig. So, ang rocks ay nagko-contract. Dahil doon, sa repeated expansion and contraction, sooner or later, the rocks break. So, pag nag-break na yung rocks, ay dahan-dahan na paliit ng paliit yung mga fragments hanggat maging soil. So, idodrawing ng mga bata yan. So, from a descriptive, from a word description, gagawan nila ng drawing, kumbaga i-visualize nila, tapos i-draw nila. Sa activity 5 naman, pag-uusapan yung mineral deposits. So again, resources pa rin, no? Nakakatatlong resources na tayo. Water resources, soil resources. Bakit resource ang soil nga pala? Siyempre, agricultural country tayo. Diyan tayo nagtatanim ng rice, ng corn, at kung ano-ano pa, no? Kung walang soil, wala tayong food products. So, ang soil ay resources, no? Ang pangatlo ay activity 5, mineral deposits. So, mineral deposits, ito yung dito nang gagaling ang copper, ang gold, ang silver, ang iron. At ang alam naman natin na ang mga metals na ito ay ginagamit natin sa pag-manufacture ng sari-saring mga metallic na mga bagay-bagay, no? So, importante yan. At, ano ang connection ng location ng Pilipinas at mineral deposits? Okay, ang i-introduce dito sa activity na to na since ang Pilipinas ay nasa tinatawag na Ring of Fire, no? Alam niyo ba yung Ring of Fire? This is the area around the Pacific Ocean, no? Yung Pacific Ocean ay napalilibutan ng mga sari-saring countries, no? So kunyari magmula dito sa atin, Pilipinas, Japan, ano pa ba? Yung East Asia, no? Yung China, yung Kamchatka Peninsula, papaakyat ng Alaska, ganyan. US, ganun, saka South America, yung Indonesia, lahat yan, So, nasa Ring of Fire yan. At sa mga countries na yan ay maraming mineral deposits. Oo. At ipapakita dito yung ayan yung mga objectives, no? Anyway, mababasa nyo naman yan. Gusto kong ipakita yung maps dito. Ito, yan. Ito yung mga mineral deposits sa Pilipinas at makikita nyo dyan sa module ninyo yan. At ito yung isa pang mapa. Makikita nyo yung mga faults dyan at saka trenches. Makikita ninyo na pag pinagpatong tong dalawang mapa, kasi makikita nyo dun sa activity na itetrace nyo to sa isang cellophane, plastic paper, tapos pagpapatungin ninyo, makikita nyo na they will coincide with one another. No? Pati itong map na to, mga volcanoes naman ito, you will see that the mineral deposits are related to the location of faults and are also related to the location of volcanoes. No? And all of these three are related to our location around the Ring of Fire. No? Nasa Ring of Fire kasi tayo, kaya marami tayo niyan. Ito, medyo, bibilisan ko daw. Sige.
At sa activity 6 ay paano natin nasisira yung natural resources na to. So, meron tayong table dito na kung paano nasisira ng mga tao ang natural resources at paano ba natin makikita tong table na to. Well, yan. Yun, so ito na yung ating ayan, thank you. So bale, ito yung no? Paano tayo may mga activities dito. At yan. When roads are built, mountains are blown off using dynamite. So anong epekto niya sa natural resources? Nasisira yung mga habitat. So susundin lang natin 'yon, ano? So rice fields are turned into residential or commercial centers. Ano ngayon ang epekto sa natural resources? So yung mga estudyante ang sasagot niyan and so on. So namumutol tayo ng mga trees. Anong epekto niyan? Isusulat ng mga bata diyan. So kung hindi nila alam, ay re-research nila. So too much mining and quarrying. So anong epekto niyan ngayon? So simple lang itong activity na to, no? Makikita ng mga bata na kung anong yung mga marami tayong ginagawang mga human activities na nakakasama pala sa nating mga natural resources. Okay, so I think that will do for this table. Okay, just a minute. Balik na tayo. I'm going to put up back the previous document. Okay, it's loading. Mukhang Okay, ano June? na to, ano? Ito na yung pinakahuli. Make a difference day. So simple lang naman Last ito eh. activity. Parang yung mga right. Yung last slide natin, I think ito. So yung mga estudyante ay gagawa sila ng mga maaari nilang gawin sa kanilang school para ma-conserve ang natural resources. So make a difference day, no? At in fact, sabi ni Dr. Tan, dahil siyang gumawa ng activity na to, ay maaaring tanungin yung principal para para gawin talaga nila at hindi lang maging listahan lang ito ng maaaring gawin ng mga estudyante to conserve natural resources, kundi talagang gagawin nila para they can really make a difference in their community. So yun, come up with a one-day plan on what else can be done in school. Number 4, based on the group presentation, decide which plans may be adopted for the whole school with the principal's permission. So yun. So medyo mahaba ito, no? Pero optional yata itong activity 7. Pero simple lang naman kasi yan. Kasi pwedeng hindi gawin during class, kundi off pag when they're parang parang assignment ito eh. Yun. Yun ang ating module 1. Okay, maraming salamat po. That's for module 1. Thank you, June. I will again put up now the presentation for module 2. Okay, just a minute. Kumusta kaya yung ating mga La Union teachers? Yeah, they're probably using a projection screen as set up, using one computer connected to the internet and projecting the webinar screen onto a bigger screen. Yeah, we'd like to encourage everyone again to please start typing in your questions. We're seeing just a few of them as of the moment, so don't be shy. Type in your questions so that June can later on answer them during the Q&A session.
Okay, so we'd like to welcome Dr. Tan. She just arrived from Bangladesh, I understand, and she's joining us from home. Welcome po, ma'am. We're now starting with Module 2. Okay, June, the Module 2 presentation is up now. Okay, maraming salamat. So, Module 2 tayo, Solar Energy and the Atmosphere. So, titignan natin, ano. Ito yung mga main ideas dito, no. Medyo mas madali intindihin to dahil naka-sentences. So, unang-una, kailangan ipapaliwanag ng Module 2 na ito na warm air rises. Yan. Itong concept na itong napakasimple na to ay pag alam na natin yan ay may papaliwanag na natin yung breeze, yung monsoon at yung ITCZ. At number 2, air moves toward the place where warm air is rising. Yan. So, pag nag-rise ang warm air, ano naman ang nangyayari sa paligid? Yung air sa paligid ay, well, makikita natin yan mamaya, no? So, number 3, gumagalaw ang air from high pressure to low pressure areas. And sa number 4, pag nasinagan ng araw yung surface ng Earth, hindi sabay na umiinit yung land at saka water. Yung land ay mas mabilis uminit at mas mabilis din lumamig. Yung water ay napakatagal uminit at napakatagal din lumamig. Okay, so ito yung 4 na ideya na nasa Module 2 na ito na importanteng i-emphasize natin. Okay, so ang Module 1 ay introducing the atmosphere, no? So alam natin na yung atmosphere ay may iba-ibang layers. So ang objectives ng activity na to ay based on a graph, describe the features of each of the layers of the atmosphere. So ano-ano ba yung mga katangian ng bawat layer na yan? Iko-compare yung features na yon at i-explain yung basis kung bakit sila na-divide into those layers. No? So tignan natin. Dito sa ating graph na ito, so okay. Ito yung nakikita ba natin ito? Itong pinakamababang ito, yan yung troposphere. So, ang tanong ay, what is the basis for dividing Earth's atmosphere into layers? No? So, may iba-ibang temperature kasi, ano? At dito sa baba ay nandyan yung temperature. No? At ito naman ay ito yung gaano kataas mula sa surface ng Earth, no? So, ito ang surface ng Earth. Ito yung elevation o height o altitude. At andito sa baba naman ay andito yung temperature, no? Okay. So, may troposphere, may stratosphere, may mesosphere, may thermosphere at exosphere. Nakikita natin itong red line na to. Itong red line na to nagpapalit, no? Kung itong red line na to ay dire-diretsong isang vertical line na ganon, ibig sabihin, iisa lang ang temperature ng atmosphere, no? No, pag kunyari mayroon kang linyang paakyat na ganyan, isa lang ang temperature ng atmosphere, itong temperature na nandito lang, ano? Pero itong line na to ay gumagalaw-galaw. So ibig sabihin, nagpapalit-palit ang temperature ng atmosphere. Dito sa troposphere, kung nasan tayo nakatira, dyan, ay ganito ang temperature, no? Nandyan. Pero habang umaakyat ka, nagbabago ang temperature. Ano ba ito? Nag-i-increase ba to o nagdi-decrease? O yung estudyante ang magsasabi niyan. Dito naman, nasa stratosphere na to, nagpapalit din ang temperature. Ano ba ibig sabihin nun? Nag-i-increase ba o nagdi-decrease? Yung estudyante rin ang magsasabi niyan. So, nagpalit din ito ang temperature at nagpalit pa ron. Tapos dito, nagpalit na naman. Tapos dito ay dahan-dahan nagpapalit, no? So, ito pa, nakikita nyo, yung inclination nito, no? Parang dahan-dahan na nagpapalit. Estudyante rin dapat ang magsabi niyan at hindi yung teacher, no? Ito naman ay biglang magpapalit, ano? Baliktad pala ako, sorry. Ito pala ay, ito pala ay biglang magpapalit kasi nandito pala yung temperature natin.
Yan, tandaan ninyo pag ito yung temperature, nag-i-increase papunta ron. Kaya pag gumanyan yung temperature, malaking pagpapalit yon. No? Pero ito, yung temperature papaganyan. No? So, ito yung unang temperature dito, tapos ito yung temperature dito, konti lang ang diferensya. So, ito ay konti lang ang diferensya. No? So, nakikita ninyo na makikita dapat ng mga bata na nagpapalit yung temperature at dapat ay madiskubre nila yon. No? At makikita rin natin na bawat pagpapalit ng temperature ay nandun yung mga division, ano? So, tingnan niyo to, nagpalit yung temperature dito, may division diyan, no? Nagpalit yung temperature dito, may division diyan. Nagpalit yung temperature dito, may division diyan, ano? And so on. So, dapat lahat 'yan ay makikita ng bata at the end of the activity, i-explain nila 'yon. Tapos kayo ay dadagdagan na lang kung may kulang pa. Sa Module 2, Activity 2, ay pag-uusapan naman yung does a greenhouse retain or release heat? Kasi daw yung atmosphere natin ay para daw greenhouse. No? So ano ba ang ginagawa ng greenhouse? Nagre-retain ba o nagre-release ng heat? So gagawa na yung mga bata ng model greenhouse, tapos titignan nila kung nagre-retain ba siya ng heat, at i-relate nila yung gagawin nilang model sa temperatura ng atmosphere ng Earth. So, gagawa sila ng may bote, tapos ay puputulin nila yung ilalim, yan, ganyan. Tapos ipapatong nila sa isang plate. No? At pagkatapos, ay gagawa sila ng slit na dalawa. No? Isang slit doon, tsaka isang slit doon. No? Pero, yung isang botelya, walang slits. Yung bottle A, wala. Pero yung bottle B, meron. Ano? Tapos, ang gagawin ay pareho silang lalagyan ng thermometer sa loob. Itong thermometer na to, nakadikit siya sa isang cardboard para yung bulb ng thermometer ay hindi dumikit sa plato. Para sa ganon, hindi yung temperature ng plato ang makuha niya, kundi yung temperature ng hangin. No? So, wag padikitin yung bulb ng thermometer sa base o sa plato. No? Kailangan nakadikit siya sa isang cardboard at medyo yung cardboard ang nakadikit sa plato at hindi yung bulb ng thermometer. So, may thermometer dito sa bottle A, may thermometer sa bottle B na may slits na dalawa. No? Diyan makakapasok at makakalabas ang hangin. Pwedeng ilagay itong setup na to, itong buong setup na to, under the sun. Pero kung for some reason ay hindi nyo magawa, pwedeng ilagay under a spotlight. Yan. Tapos, makikita ninyo kung alin dyan ang umiinit at alin dyan ang hindi. No? So, yung mga bata dapat ang magdidiscover niyan. Oo. At ito yung greenhouse model kasi ang greenhouse model ay walang mga bintana, no? Sarado. Ito yung hindi greenhouse, no? Dahil meron siyang mga slits. So ano kaya ang nangyayari sa greenhouse, no? Makikita nila pag nagpalit ang temperature doon, yan. Katulad din sa atmosphere ng mundo. Okay, sa activity 3 naman ay eto na. Sasagutin natin ang tanong na to. What happens when air is heated? At alam na natin ang sagot dyan, warm air rises. Pero syempre, hindi natin sasabihin at yung mga bata ang magsasabi nun. So, meron tayong stick at lalagyan natin ng paper bag dito at paper bag. Butas yung ilalim nito. So, yung base ng paper bag ang ididikit doon. May tape doon. Tapos dito ay bukas dito sa ilalim. Tapos ibabalance doon sa chair. Kung masyadong malapad yung chair ninyo at pag nakabalance yung stick dito, ay hindi gagalaw itong mga to, no? So, kailangan medyo manipis yung likod ng chair na yon, hindi masyadong malapad. Oo. Otherwise, hindi gagalaw. So, ang gagawin ay lalagyan ng kandila ng isang, mamili kayo kung anong gusto nyo. Itong paper bag na to, yung paper bag na yan, ilagay yung kandila sa ilalim. Huwag masyadong idikit
Kasi masusunog itong paper bag na to. Naku, kailangan maghanda kayo ng tubig o kaya wet towel para hindi kayo magka-problema. Tulad nung isang nangyari dito sa amin ay nasunog. Yung isa ay gawa ng participant at yung isa ay gawa ko. So, yan. So, mag-iingat kayo dyan, ha? So, dito, pag pinainit, nilagay nyo yung candle dyan, iinit yung hangin sa loob ng paper bag na to, at itong paper bag na to ay magra-rise. So, dapat yung bata ang magsasabi na warm air rises. Yan. Okay. So, pwede ring ilipat nila dito para makita nila na pag eto naman, nandito naman yung kandila, etong paper bag naman na to ang nagra-rise. So, para alam nila na, oo nga, kung alin nga yung may mainit na hangin, yun nga yung nagra-rise. Dito sa susunod na activity, sasagutin natin, what happens to the air in the surroundings as warm air rises? So, dun sa activity na katatapos lang, na-discover natin that warm air rises. O ngayon, pag warm air rises, ano ang epekto nito sa air in the surroundings? So, gagawa kayo dito ng isang box. Ang ginagamit ko yung Zesto box, no? Alam niyo yung lalagyan ng Zesto na juice drink. May mga 100 siguro yon. So, may box yun, no? Kung manghingi kayo ng box na gano'n, yun ang gamitin ninyo. Yung yung ibabaw nun, lalagyan nyo ng butas. Doon sa side, lalagyan nyo rin ng butas. Tapos yung harap, gagawa kayo ng parang ng bintana. Pero lalagyan nyo yan ng i-cover nyo ng clear plastic. Actually, yung cover na plastic dito ay hindi ko pine-permanent. Ang dahilan ay paglalagyan kasi natin ng kandila sa loob. At pag naka-permanent yung plastic na yan, pag nagkaroon ng problema yung kandila doon, hindi natin mapasok kaagad tong box na to. So, ang ginagawa ko, tinetape ko lang yung plastic na yon para pag natumba kunyari yung kandila sa loob, nabubuksan ko agad yung plastic. Yon. So, tapos nilalagyan ng cardboard tube sa taas para pag humangin ay hindi naapektuhan tong hole na to. Yung cardboard tube ng toilet paper, pwedeng kunin yun. Tapos ilagyan, ipatong dyan, Yan. Tapos, kukuha ng katol o kaya incense stick, ganyan, sisindihan, tapos itatabi dito sa, dito. Lalagyan pala ng kandila sa loob, no? Nasabi ko na sa inyo, lalagyan ng kandila at sisindihan, tapos ipapatong yung plastic dito sa bintana. Oo. Siguraduhin yung nakasara talaga yon para walang hangin na papasok dyan sa tabi-tabi ng plastic. May mga teachers na nami-misinterpret itong drawing na to. Akala nila itong arrow na to ay isusubo sa loob at ipapasok sa loob itong smoke na to, smoke source. Hindi, hanggang dyan lang sa labas, sa tabi lang nung hole. Oo, ang mangyayari dito ay pag tinabi mo dyan yung itong katol na to, yung usok ay papasok sa loob ng hole at aakyat at lalabas dito, no? So, ano ang role ng usok na 'yon? Well, ang role niya ay para makita mo kung ano ang ginagawa ng hangin, no? Dito sa kandila, mainit yung kandila. So, yung hangin sa ibabaw ng kandila ay nagra-rise. Alam na natin 'yon. Anong nangyayari sa air na to? Warm air rises. O ano ngayon nangyayari sa air in the surroundings? Yung air in the surroundings, pumapasok at pumupunta doon sa lugar where warm air rises. So, air in the surroundings move in towards the place where warm air is rising. Hindi naman natin nakikita yung air na yon. So, kailangan natin ng smoke para makita natin yung galaw ng air na yon. So, wag natin ipasok yung smoke source dyan lang sa labas, hintayin natin pumasok yun. No? Pwede nating itabi, pero hindi natin papasok sa loob. So, ang sagot ng activity na to ay, air in the surroundings will move towards the place where warm air is rising. Yan. Yan, ito yun. Pwede nating ipa-drawing sa mga bata ito, no?
Yung surrounding air gumagalaw at pumupunta sa lugar kung saan warm air is rising. Siyempre, kung may butas dito sa kabila, meron ding papasok dyan na hangin. No? In other words, pag wala itong box na to, nandyan lang yung kandila, lahat ng air ay papunta doon. Ano? Kaya lang natin nilagay yung box para makita natin yung air dito sa side na to. Okay. Pwede mong sarhan tong box na ay tong hole na to, gawa ka ng butas dito, pag ilagay mo rin yung smoke dyan, papasok din yon, ano? Okay. So, ang susunod na natin ay which warms up faster. Ibang activity na to, no? Siguro yung mga ibang teachers natin, alam na nila to, no? Sand ito at water ito. Parehas itong botelya na to, parehas itong thermometer na to, nakasabit sila dito sa stand na to. No? Ilalagay ito sa ilalim ng araw. So pag naarawan ito, alam na ng mga teachers natin na unang umiinit yung sand, kaya aakyat yung temperatura dito, no? Makikita dyan. Yung water ay mas mabagal, so mas mabagal lumakyat dito, no? Pagkatapos ng required time, dadalhin lahat ng setup na to doon sa shade, no? Doon sa walang araw na. At makikita na yung temperature ay bababa ng mas mabilis dito sa sand, pero sa water, bababa ng mas matagal yung temperature. So, ang sagot ay yung sand ay iinit ng mas mabilis at mas mataas, ang water ay iinit ng mas mabagal at mas mababa. At yung sand naman ay mabilis lumamig at ang water naman ay mas mabagal lumamig. Yan. So ano ang connection niyan dito sa susunod na ating activity? Pues, pagsasamahin na natin yung napag-aralan natin sa dalawang o tatlong activities na previously. Okay. Mapa ng mundo ito. At nandito ang Asia, nandito ang Pacific Ocean, nandito ang Pilipinas, nandito ang Australia. Kanina nabanggit ko itong Asia at saka ang Australia. Okay, so ayun ang Pilipinas. So, kanina na ginawa natin sa activity ay alin ang mas mabilis uminit? Land o water? Pag summertime, ang araw ay nasa ibabaw ng northern hemisphere, no? Pag summer sa northern hemisphere, ang araw ay nandito sa ibabaw nito, no? Ng northern hemisphere. Sa makatuwid, itong land na to ay mas iinit kesa yung tubig dito, no? Oo. So, pag dapat ang gagamitin ko, ito gagamitin ko. Kasi ibang mapa yun, ano? Pero parehas din, ano? Pag summertime, ang araw, ang sikat ng araw na directly ay nasa northern hemisphere. Tapos dun sa activity katatapos lang, na-discover natin na ang land, which is represented by sand in the activity, heats up faster than water. So, kapag nag-heat up faster ang land, yung air above it ay naiinitan din. No? So, yung atmosphere sa ibabaw ng land na ito, naiinitan din. Anong nangyayari sa mainit na air na yon? Nagra-rise kasi warm air rises. Anong nangyayari sa air in the surroundings? Gumagalaw towards the place where warm air is rising. Okay. So, itong lugar na to, warm air is rising because itong land na to ay umiinit siya. Yung lugar where warm air is rising is a low pressure area. Kaya may letter L dyan. Oo. Pag may nagra-rise na warm air, yung lugar na yon ay low pressure area. So, when warm air is rising and there is a low pressure area,
the air in the surroundings will move towards the place where warm air is rising. So, yung movement na yan ng air, yung tawag natin dyan ay southwest monsoon. Yun. Habagat. Yun. Kaya may papaliwanag natin yung habagat na paggalaw ng air papunta dun sa lugar na may warm air rising. Papunta sa lugar na low pressure area. Kabaliktaran lang yan nito. No? Pag taglamig naman, pag taglamig sa northern hemisphere, ang araw ay nandito sa southern hemisphere. Ang araw ay nandito. Sa makatuwid, dito umiinit. So tulad ditong sa landmass na to, na Australia, umiinit dyan. So yung air dyan, sa ibabaw ng mainit na lupa, iinit din. Anong mangyayari sa warm air na yon? Warm air rises. At yung lugar na yon ay low pressure area. Kasi where warm air rises, low pressure area yan. Anong nangyayari sa air in the surroundings? Pag may warm air na rising dito, yung air ay pupunta doon sa where warm air is rising. So, ang tawag naman dyan ay amihan o northeast monsoon. So, nandun ang Pilipinas, nandito yung land na umiinit, nandito yung warm air rising. So, yung air in the surroundings will move towards the place where warm air is rising. So, pagdaan niya, nadadaanan niya yung Pilipinas. No? Dito sa lugar na to, pagkalamig-lamig tong lugar na to, no? East Asia, no? Malamig dyan. Sa China, malamig. So, pag dumaan dito, yung malamig na, na hangin, ay nadadaanan niya tong Pacific Ocean, may nakukuha siyang, dyan, moisture. Pagdating dito sa Pilipinas, ayan, umuulan tuloy dito sa eastern part ng Pilipinas. At dahil malamig yung hangin na yon, malamig din yung nararamdaman natin. So, as you can see, sunod-sunod yung activity natin mula sa warm air rising, mula sa air moving in towards where warm air is rising. Tapos yung land heats up faster than water. Gagamitin natin lahat yon para ipaliwanag yung monsoon dito sa activity 6. Yan. Okay. So, ano pa ba? Bakit nawala yung ating dito? Nawala yung aking napatungan yung aking forward arrow. Okay, just a minute. There. Ayun, salamat po. Ayan, sige, forward na natin. Ayan, so napag-usapan na natin to. Okay. So, that ends module 2, right? Right. Okay. So, we're moving on quickly now to the next and last module, which is module 3. Okay. Nakaturog sa dagit ay teachers tayo. Teachers tayo. Loading the module 3 presentation now. Alright, so if you notice, we are now having more participants, more attendees from all over the country, no? Mula taas talaga, no? From Luzon, northern Luzon, up to the Visayas. We have one from Bacolod and also from Mindanao. Sumagot si Jean. Answer, we're alive and kicking, kunana. At meriendayo di tapo. Muntad kay mamatitupig. And from Canada also. Si Pia nga pala is joining us from Canada. It's 1:12 a.m. now in British Columbia. So, madaling araw doon kay La Pia. Pia, hindi ka pa antok, ha? Ni Jean Lu yun kat
from Cagayan North ni Orlin nakariing daw kano da Orlin. Nakariing da kano pa. Nagkarulinga ang arod. May kayo to bisitahin ta San Fernando ah. Okay na? Sige. Okay, so June, we're ready with the Module 3 presentation. Okay, salamat po. So, Module 3, Seasons and Eclipses na tayo. Ang main ideas naman dito ay, so simple lang, ano? Ang seasons at eclipses ay mga pangyayari na nagmumula sa paggalaw ng mundo at ng buwan. No? Because the Earth and the Moon move. This is the reason why we get a change of the changing of the seasons and why eclipses occur. Yan. So makikita natin sa number 2. As the Earth goes around the Sun, the northern and southern hemispheres are alternately exposed to the direct rays of the Sun. So, kung minsan yung direct rays nasa north, doon nagkakaroon ng summer. Kung minsan yung sa southern hemisphere naman yung direct rays ng sun, doon naman nagkakaroon ng summer. So, lumilipat-lipat yung direct rays ng sun. At ang dahilan nun ay dahil umiikot tayo around the sun. Tapos, dahil the moon goes around the sun din, kung minsan natataon na nakalinya yung sun, yung moon, at saka yung earth. They are in a straight line. At pag nangyari yon, nagkakaroon tayo ng eclipse. No? Pero kadalasan, hindi nagkakalinya. No? Dahil yung orbit ng moon ay hindi parehas ng plane ng orbit ng Earth. No? Yung orbit ng moon ay nakatagilid ng mga 5 degrees. Kaya hindi laging nagkakaroon ng straight line among those 3 objects, no? The sun, the moon, and the earth. No? Chamba-chamba lang yon. Ano? Okay. So, let's proceed. Eto. Sa activity 1, gusto nating sagutin ng tanong, why do the seasons change? Bakit ba nagpapalit? No. Makikita natin dito na sa June, yung North Pole ay nakatilt towards the sun. No? Ano kaya ang epekto nun? Pagdating ng September, yung North at saka South Poles ay neither of them, wala sa kanila ang nakatilt sa sun. No? Pagdating ng December, yung North Pole nakatilt away from the sun at yung South Pole na ang nakatilt towards the sun. Aba, nagpalit na, no? So, okay. At sa March, ganun ulit, parang sa September. Yung North at saka South ay hindi nakatilt towards the sun. So, ngayon, ito ang nangyayari, no? Sa June, yung direct rays ng sun ay tumatama sa bahagi ng northern hemisphere. Sa makatuwid, summer sa northern hemisphere. Oo. Pero pagdating ng December, yung direct rays ng sun ay tumatama na sa southern hemisphere, bahagi ng southern hemisphere. O sa northern hemisphere ay taglamig na doon. Ano na rito? Tag-init na dito. Kasi yung direct rays ng sun tumatama sa southern hemisphere. So again, yung mga bata dapat ang magsasabi nito sa hindi tayo. No? So makikita naman nila sa drawing natin. So dahil kung minsan yung direct rays nandito, dito summer. At kung minsan ay ang direct rays ay nandito sa northern, kaya nandyan ang summer. So nagpapalit-palit lang, paulit-ulit lang as we go around the sun. Ito ang tinatawag na direct rays, no? Pag tuwid na tuwid, no? Pag noon time, itong drawing na to ay noon time, tanghaling tapat.
When the direct rays, ito ang ibig sabihin ng word na direct rays. Ang iba pang synonym niyan ay high angle, yan. O kaya ang iba pang ang gamit diyan ay vertical rays, yan. O kaya 90 degrees, o kaya perpendicular, yan. Lahat yan ibig sabihin ganito. Pag ganyan, summertime. Pag ganito ay taglamig, oblique rays, no? Lower angle, no? So, pag ganito sa northern hemisphere, taglamig sa atin. Pag ganito sa northern hemisphere, tag-araw sa atin. Ganun din sa ibang parte ng mundo. Okay. How does the length of daytime and nighttime affect the seasons? So, kailangan natin ng table dito, no? Papakita, ipuput up lang yung table na to. Anyway, nangyayari dito. June, sandali lang. I'm showing shortly the table. Just hold on. Ito na yung last na table natin. The sunrise, sunset, right? Pasensya na po kayo. Kulang sa practice. Okay, kailangan pala mabilis ako. Sa susunod, mabilis na tayo. Kasi baka pagbilisan ko kasi. Kung sa bagay, maririnig naman nila to, ano. Okay, yan, oh. Bibilisan natin to, ha. Kikita nyo na pag January, yan, pag January, yan, maikse ang daytime, no? 11 hours, 25 minutes, no? Late ang sunrise at maaga ang sunset, no? Tapos pag December, pag July, kunyari, no? Or June. Tingnan natin yung June to. No, pag June, napakaaga ng sunrise, 5:28 sunrise na. Napaka-late ng sunset, 6:28. Ang haba ng isang araw, 13 hours, no? So anong epekto nito sa ating season, no? Pag mahaba ang araw, mas mahaba na nandiyan ang sun in the sky, so mas mainit, no? Pero pag maikse ang maikse, no? Kunyari, no? Dito, sa December, 11 hours and 16 minutes. So, maiksi ang daytime. Ibig sabihin, the sun is in the sky for a short time din. So, ibig sabihin nun, may epekto yan sa season. So, taglamig. In other words, when the sun is in the sky for a long time, diyan ang resulta summertime, And when the sun is in the sky for a short time, ay winter time or yung taglamig sa atin. So in other words, dalawang major na sagot kung bakit nagpapalit yung seasons, no, mula sa tag-araw hanggang tag-init. One ay nasaan ba ang direct rays ng sun doon summertime? Kailan ba matagal yung sun na nasa sky doon ng summertime? So or conversely, kailan ba wala yung direct rays ng sun? Yun yung taglamig. Kailan ba maiksi ang daytime? Yun ang taglamig. So, yun ang sinasagot ng dalawang activities na to. Okay, that takes care of this table. Okay, I'm putting back the previous document. Okay. June? Hello, hello? Okay, you're back. Hello? Okay. Okay. So, dito, gustong ipakita sa activity na to na merong mga anino sa space, no? There are shadows in space. So, dito, may flashlight tayo at may bola. No? Later on, i-connect ito na this is the sun and this is the moon. Okay?
Does the moon have a shadow? Meron bang anino yung moon, ano? Di natin alam, no? So, pero, pag meron tayong isa pang object, ito, makikita natin na, oo, may anino yung moon, ano? Meron siyang anino. At kung yung anino na yun ay tumatama sa Earth, yun yung nagkakaroon tayo ng eclipse, no? So, the light from the sun, no, hits the moon, and the moon casts a shadow. If the Earth is in the shadow, makikita natin yung eclipse, no? Pero if the Earth is not in this position, we cannot see the eclipse. In other words, ang eclipse ay resulta lang ng shadow ng moon or ng Earth. May shadow rin ba ang Earth? Well, hindi natin nakikita yung shadow ng Earth maliban na lang kung may object dito. So, since alam natin na yung the moon moves, pag gumalaw yung moon at pumunta siya dito, yung shadow ng Earth ay tumatama sa moon. Makikita natin yung eclipse, no? So, ang eclipse ay shadow lang talaga, no? Shadow ng moon on the Earth o shadow ng Earth on the moon pag yung moon ay nandito sa kabila, no? Pero hindi laging nagkakaroon ng tumatama yung mga shadows na yon kasi ang moon ay hindi, ang orbit niya ay hindi tulad ng orbit ng Earth, hindi coplanar, no? Ang orbit niya ay medyo nakatagilid na pa ganun. So, kung minsan nandito siya, hindi siya tatamaan. Kung minsan nandito siya, so yung kanyang anino ay hindi tatama sa Earth, no? Only when it's in a certain position, along a straight line, yan, kaya nagkakaroon ng, ng eclipse, no? Okay. So, ang importante na idea lang dito ay na may shadow ang moon at may shadow ang Earth. At kung yung shadow ng moon ay tumatama sa Earth, nagkakaroon ng eclipse. At kung yung shadow ng Earth ay tumatama sa moon, nagkakaroon din ng eclipse. Pero hindi laging nangyayari yon kasi it has to be in a special position. Nakatagilid yung orbit ng moon, kaya hindi tayo nagkakaroon ng eclipse lagi-lagi. So, yun yung main na idea dito. Yan, no? So, kunyari, ito yung moon, tatama yung shadow niya doon sa Earth, nagkakaroon ng eclipse dito. Pag nandito ka, hindi mo ma-observe yung eclipse. Pag nandito ka, ma-observe mo yung eclipse. Total solar eclipse sa observe mo dito. Pero dito, dito sa side na to, partial solar eclipse. Paano ko nasasabi yon? Pag nakikita nyo, yung shadow na to, hindi pare-pareho ang kulay niya. Dito, mas itim, at dito, mas light. So, dito sa itim, yung umbra na tinatawag, dyan ang total solar eclipse. Dito sa, dito sa gray, sa light na gray, dyan may partial eclipse. Oo, yan yung penumbra. Yon. So, yan yung mga main points dito sa activity na to. So, makikita nyo naman yung mga tips sa teaching guide. At kung may mga tanong kayo, di mag-communicate lang kayo dito sa kasama teachers. So, I think okay na tong activity 4 kasi ano lang ito, yung mga kwento tungkol sa mga eclipses, no? Pa may kwento ng mga matatanda, ganyan, tapos paano ba i-evaluate yung mga beliefs na yon, yung mga stories na yon. Yan, so madali lang ito, no? So, wala namang masyadong science concepts dito, kundi iti-treat lang ito na kumbaga, totoo ba itong mga kwentong ito? Paano natin matetest? Ganyan. So, yun lang yung importante dito sa activity 4 na to. Okay, so solve na tayo. Pwede na tayo magtanungan. Wala na yata tayong oras. Naku, kawawa naman. Thank you very much, June. Thank you very much, June. Click kaya natin yung status natin na merong applause dyan . So, click natin yon. Yay! For the beginners, no, you can click on your status icon and choose applause. Yes. Okay, yan. Tama, Ma'am Joyce. Alright, so we're moving on to the question and answer session now. We have recorded your questions. There's just a few of them.
Would you like to see June's video? Bakit naka-up yung video and camera? Let's see. Starting with Module 1, here's one question from Ma'am Catherine Fusilero. How can I tell where the north and south poles are without using the globe? Naku, wala. Hindi natin masasabi. Kailangan natin ng globe. So, kailangan natin ng globe para maipakita yung north at saka south poles. Oo. Kasi hindi pwedeng ipa-imagine 'yon. Kailangan ng drawing ng globe 'yon. Kasi kahit sa maps, yung mga flat na maps, walang north pole at south pole doon eh. So, globe talaga ang kailangan po. Mura lang 'yon. Pwede po tayong bumili sa mga tindahan, may mga maliliit, may malalaki, may parang plastic. Pwede tayong bumili noon. Kailangan bumili tayo ng globe. Without a globe, we cannot show the north poles and the south poles. Okay. So there's also another question here from Ma'am Jean Luyon. If topics about rocks and minerals are taken up in science, maduplicate na po sa mga science sections, which is also taken in their environmental science. Wala pa kasi kaming na-receive na concrete competencies for environmental science. Hindi ko masasagot yun. To the special science sections, no? Para sa akin, okay lang siguro na maulit yun. Okay lang sa akin yun. Okay, so okay, so we're moving on to Module 2 questions. From Ma'am Jean again, the activities are really very helpful po, but our problem is because of the number of students to monitor, we have to extend more time and do other interventions. So probably not a question, but suggestions for dealing with large classes. Well, nasa sa inyo na yun, ma'am. Kung kaya nyo ng 4 na groups o 6 na groups, kailangan sigurong gawan ng leaders na mga facilitators na tutulungan kayo. Pero malalaman natin sa una yung sa una yung pag-implement nito. Kasi pag na-implement nyo, you will know how to adjust kung dadamihan nyo ba ng groups, ng facilitators, o babawasan ninyo, or semi na demonstration, tapos magtatanong kayo, i-demo nyo, tapos tatanungin ninyo para may interaction. Siguro yung madali pwedeng i-implement, pero yung medyo mas mahirap, baka pwedeng i-demo. But we'll see. Hanggat hindi nyo nagagawa, hindi pa natin alam kung ano yung mga solutions natin. So, subukan natin gawin, tapos i-feedback nyo sa amin kung paano namin ma-improve, paano natin ma-improve. Ganun na lang po, ma'am. Yeah, right. That's a very good suggestion, June, no? Since the 4th quarter will still start in January, I think towards the middle of January, we still have a lot of time to prepare, and as soon as the modules or you're starting with the activities, feel free to post your experiences, even your questions and your concerns regarding this quarter 4's learning activities, and we will try to help you out with some more tips probably. Okay, so wag po ninyong kalimutan, pumunta po kayo sa Kasama Teachers. There's a discussion thread focused on grade 7 science.
Okay, so wala po tayong nakuhang mga questions regarding Module 3. May I just take this time to announce to everybody, especially those who are asking about the PowerPoint presentations and the webinar recording, for some who have joined us a bit late. As in the past webinars, the PowerPoint presentations are posted or uploaded to the webinar discussion page in Kasama Teachers. And also the link to the recording will be posted there. So if you can give me a bit of time right now, I'll just quickly show you that screen in Kasama Teachers. Okay, so just hold on for a while. I'm showing you the screen of Kasama Teachers now, so it should appear in a short while on your screen. Medyo dun sa pag-display. There it is. Once you're in Kasama Teachers, all you have to do is click on the discussion tab here on top. Discussion tab. And then, once you've clicked the discussion tab, you should the different discussions or discussion thread. So you click on the K-12 Science webinars, discuss, share, collaborate here, discussion. I hope that's showing on your screens now. So again, just go to the discussion tab, click on the discussion tab and select K-12 webinars. And once you're on the page, you should be able to see you should be able to see the thread for K-12 science. Here at the middle of the screen, you will see the different schedules of the webinar as well as the links to the webinar recording. The different PowerPoint presentations for each webinar are uploaded in the comments or the reply section. So all you need to do is just scroll down, go to the next page if you can find the files there. So tuloy-tuloy lang po itong discussion page thread na ito. So you can move from one page to the next until you find the links to the PowerPoint. So the PowerPoint you can actually download once you see them. So I'll just example in discussion. I'm loading now the page that contains. So nakaputol na tayo? No, we can continue. Hindi naman tayo automatically mapuputol. Pero uuwi na sila. So okay lang. Yeah, well, some of them I think have already logged out, no? So I'll just show you. This is where the PowerPoint presentations from the last webinar are attached. So you can click on this to download. Okay? So madali lang po. Again, all you need to do is when you're in Kasama Teachers, click on the discussion tab and locate the discussion thread for the K-12 science webinars.
scroll down nyo lang. This will be there, and the upload or the attached PowerPoint presentations are also in the succeeding pages. Okay? So that's for your question about where to get the links as well as the PowerPoint presentations. Okay? So at this point, I'd like to start maybe the closing our web because we have gone over time. But we'd like to thank all of you for joining us today. As usual, marami tayong mga participants ngayon, no? And even if our attendee list says we're just 23, we're really a lot more because of the groups that join us from the different divisions and the different schools. So, hindi po iisa yung mga ibang mga pangalan na nandyan. Okay, so again, I'd like to request everyone to please find a bit of time to answer the webinar feedback for today. Yung link po ay nandyan sa screen. And also in the links window at the bottom, I will also type it here in the in the chat window now, so you can click on it and fill out the feedback form for today's webinar. Those of you who also have not yet requested or received a copy of the third quarter and fourth quarter student modules and teaching guide, you can request for them here also in the webinar. There's a link below that says request form for Q3 and Q4 teaching guide. If you want a complete set of the student modules, again, all you need to do is go to your Kasama Teachers page and locate the K-12 resources. There, the links are in those pages. And for our attendees who have not yet registered to Kasama Teachers, you can also join Kasama Teachers. The registration or the sign up is easy. And of course, it is free.